Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello, welcome po muli dito sa ating Heartline Heartline Friday Night Edition. Good evening, magandang gabi po sa inyo lahat. It's already January 12, 2 weeks na after the New Year. Kamusta po kayo? Happy New Year! Belated sa lahat dahil talagang napakaganda ng ating pasok tong New Year na ito. Although alam ko na maraming mga nagaganap sa buong mundo, gusto kong i-encourage kayo na dito sa ating ministry sa Heartline, lagi nating hinahangad na magkaroon ng pagpapatibay ng ating pananampalataya at magkaroon ng mahusay na pagtingala sa Panginoon na may hawak ng lahat ng circumstances. Welcome to Heartline Friday Night. Ito si Kuya Pilo Laharca at tayo ay magpapatuloy sa ating counseling sessions dito. Sasagutin natin ang inyong mga katanungan, kaya magpadala lang kayo patuloy pa ng inyong mga questions. We will answer them dito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Ito'y napapakinggan sa 702 DZAS dito sa ating stations AM Radio under ng FEBC, Far East Broadcasting Company. Kami ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo para sa inyong damdamin dito sa Heartline. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At kamusta kayo mga kaagapay? Anong balita sa inyo? Maraming magagandang preparasyon para sa taon na ito. Kaya ini-encourage kayo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag panghihinaan dahil ang ating taon, ang New Year na ito, ay maraming idudulot na pag-asa. Marami tayong naririnig na bad news, pero makakarating din tayo sa good news ng Panginoon. Kayo din, mga kaagapay, kamusta kayo? At alam ko na kayo mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng certainty. Tayo'y okay dyan. Okay? So, babatiin ko ang ating mga kasama dyan. Tayo po ay naka-video ngayon, kaya eto, mga greetings mga kaagapay, at tayo tuloy-tuloy sa ating pagbati sa inyo. Hello, mga kapatid, mga kaagapay, greetings at belated happy birthday kay Lilia Rico Hermoso, tsaka si Genesis Samante, Leonida Sacada Rubio, good evening, Zabala, si Manay Cristi Opanda, Marilu Dumasig, Angelita Aumentado, Venus Aguinaldo, Pining Tabing, Nora Salvador, Evelyn, Joan Dimen Chavez, kay Gonzales Jonathan, Mila Del Rosario, Neneng Lambatin Marvida, kay Ate Leonida Rubio, Raimundo Gallardo, Neng Sandoval, kay Ate Nora Canchela, magandang gabi sa inyo. Milagros Melendres, si Asislo Borges, Ate Tess Ako, good evening. Beulah Basilio, Leonard Bilawan, Juliet Asidilio Dalit Andrada, hello, kay Ate Greta Ronyo. At special mention din kay Ryan Ramos, Jackie Eugenio, David Cruz, Susan Enriquez, Dolly Jacob, Yolanda Villanueva, Monty Bernal, pati si Shanine, si Isabel, si Shane, kay Rolin at Shay Balinas, hello, kamusta din sa kanilang anak na si Zane, Marilyn Esma, Emmy Mendoza, ang ating mga kasama sa Tokyo Baptist Church, si Ferdy and Ging Katabay with their children Ian and Earl. Kasama siyempre si Ate Malen, tsaka si Karen Damian. Hello, magandang gabi. Ferdy, Ging Katabay, at si Ate Rose, Kuya Edgar Enivoso sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Si Pastor Resty and Stephanie Cadyong, pati si Resene and Rejoice. Hi! Good evening dyan kamusta kayo? Dyan sa Olongapo. At si Pastor Nari and Terry Santos. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta kayo mga kaagapay? Welcome dito sa Heartline. Alam nyo, kahit nakakarinig tayo ng mga, recently, nagkaroon ng disasters sa Japan. Nagkaroon ng lindol during January, pasok ng taon. Pero alam natin na patuloy na gumagawa at kumikilos ang mga tao para sa rescue, para gumawa ng paraan doon. Kaya we're praying for them. I want you to know na may okasyon o wala,
merong New Year o merong Christmas, kung ano man yung mga nangyayari na okasyon, hindi kailangan lagyan ng meaning o kahulugan. Ibig sabihin January 1 na January 1, biglang may disaster. Ibig sabihin, pangit yung taon. Hindi po ganun ang pagtingin, ano? Ang ating pananaw ay sa Panginoon, alam na alam natin na mga bagay na ito ay ordinaryo at talagang nagaganap na ayon na rin sa kasulatan ng salita ng Diyos. Mga bagay na na-prophesy na ng Panginoon. Matagal nang sinasabi sa atin, mayroong mga challenges na magaganap. Mayroong mga trials, mayroong mga tribulations, mayroong mga wars, rumors of wars, mga ganon. Pero hindi ibig sabihin na nawawala ang grasya ng Panginoon. Huwag kayong tumingin sa mga pagkakataong ganito na ito lang ang katangian ng Diyos. Hindi Ang katangian ng Diyos ay mapagbiyaya. Kaya patuloy pa rin tayo naggagawa ng ating ministry para maituloy ang pagpapaunlak ng banal na Espiritu sa ating wisdom. So, thank you for tuning in. Kung katutunin mo pa lang, tara, let's join. Join in, learn more, raise up your wisdom, at marami tayong matututunan sa ating talakayan. At I have a very special guest with you tonight. At i-share ko siya sa inyo in just a few minutes. Pero bago yun, make sure na hilahin nyo na ang inyong mga kapitbahay, katsokaran, mga kaibigan, kamag-anak, katoto, kainuman, kagalit, ayan, lalo na yon, mga karelasyon. Ang dami-dami nating tatalakayin ngayon dito sa Heartline. At eto na ang ating special guest. I-introduce ko siya sa inyo. Okay? And don't worry, marami tayong matututunan tong gabing ito. That's a guarantee. So, kayo mga kaagapay, get ready. Alam niyo kung sino ang guest natin? Eto. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At ganyan nga po mga kaagapay, meron tayong very, very special guest ngayon. At bihira ko lang siyang makasama, pero I'm happy na this is the second time na makakasama natin ang isa sa mga well-noted counselors. Alam nyo, ang counselor na guest natin ngayon, na nakikita nyo ngayon dito sa ating video, ay isang former instructor ng Alliance Graduate School. Nasa counseling department siya noon. And ngayon, siya ay nasa private counseling. Mamaya, bibigay ko sa inyo yung details niya para makakontakt niya siya. Nagiging speaker siya sa mga counseling ministries, sa mga iba't ibang churches, at mga NGO dito sa Manila. At siya ay guidance counselor on call sa Calvary Christian Academy ng San Jose del Monte, Bulacan. Hello mga kasama natin, mga kaagapay sa San Jose del Monte. Hello, kaway-kaway. At siya rin ay counselor sa Bahay Sibol Orphanage Children's House. Napakalaking challenge na ito, lalo na for someone na
nasa Lola stage. Pero yun yung pinaka-favorite niyang role, yung pagiging Lola. Mga kaibigan, mga kaagapay, hello natin si Ate Tess Gayares. Hello, Ma'am Tess. Good evening. Hello, Pilo, at magandang gabi sa lahat Mm-mm. ng nakikinig. Isang malaking privilege para sa akin na ma-invite muli, no, para makapag-share sa inyo sa mga katanungan at maaari din na maibahagi din namin ni Pilo yung aming mga napag-aralan, yung mga natutunan namin, hindi lang sa eskwelahan, kundi sa buhay Sa bilang buhay. mga Kristiyano at bilang mga counselor din. Yeah. Alam niyo, itong si Ate Tess Gayares, siya ay kaklase ko siya noon sa Alliance Graduate School. And pareho kaming nag-take ng counseling course doon sa AGS. At siya ngayon ay registered guidance counselor. At talagang nauna pa siya na maging registered kesa sa akin. Kaya ayan, si Ma'am Tess. Nakakatuwa kayo yung barkada niyo. Batiin natin yung barkada natin, Oo ha, nga, Ma'am Tess? baka makalimutan kong batiin ang aking mga ang tawag namin mga ka-Berks. Ang Berks, aming yeah. Sante Alliance of Counselors, si Ate Sally Ladignon, si Owen, Rowena Domingo, si Coti, Mm-mm. si Ate Coti, si Wilma, si Cheryl, at si Rowena. Si Rowena nasa Japan na ngayon. Yeah pala. Well, alam niyo, nakakatuwa na itong grupo na nila na magkakabarkada, mga registered counselors yan, mga lahat ng yan. And sana greetings natin sa kanila. Sana maging guest din namin kayo. Oo nga eh. Ate Sally, yan, si Ate Owen. Si Owen, siya yung pinakabata sa inyo. Ang pinakabata sa amin ay si paano pa pala si Malu. Si Si Malu, Malu. Ayan. Malu yan, at saka si Rowena Flores. Sila yung pinaka-youngest namin Ayan. Oo. sa group. Ate Rowena Flores, gusto ko rin makwentuhan yan tungkol sa kanyang love life. At napakakulay ng love life ni Ate Owen Flores. Ma'am, baka gusto mong batiin ang ating mga mahal. Oo. Ang ating mga mahal sa buhay, mga anak ko. Yes. Si Jessica, asawang si Marvin, at yung anak na si Caleb. Si Cedric, yung asawang si Rhea, at ang bunso naming apo, si Dylan. Tapos, yung bunso kong anak, si Joey, si Pastor Nono, si Macy, at si Lily. So, yun yung family na family Gayares na naiwan sa akin ni Doc Ben. At siguro isabay ko na rin batiin yung aming Maharlika couples na yan, magkakasama na kami ever mga 20 years ago na. Si Jessica and Larry Binayug, si Grace and Jessie Felizardo, Carmen and Ador Aguas, si Tess and Jong Vital, at si Jean and Bobot Migraso. Oy! Pastor Bobot, Pastor Jean, hello. Common friends, ano? Opo, ayan, mga nakakatuwa din ng mga love story, tsaka maganda din ng kanilang, sana makasama din natin sometime soon. And syempre, binabati ko rin ang aking mahal na si Doris Laharca, ang aking wife, ang aking may bahay dito. Very supportive all the time. Actually, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko ma-arrange yung mga appointments ko. Sobrang busy rin. Ayun. And syempre, mga pamangking ko dyan sa Patag, sa Santa Maria, Bulacan. Hello! Kiel, Kukay, Cyril, Hannah, Kelsey, and Isaac. Kasama si Marisa Laharca, tsaka kanyang asawa, ang aking kapatid, si Ariel Laharca. Hello! Magandang gabi sa inyo. Syempre, si Mami Lourdes Laharca. Ayan, ayan. Anyway, Ma'am Tess, alam nyo, nakakatuwa na meron tayong mga questions dito. And sure ako, medyo challenging. Kaya makaagapay, eto na. Ito na yung mga katanungan na talagang yumayanig. Yumayanig sa atin. Ready?
Ma'am Tess, ito yung ating unang caller. Sabi niya, what to do po if may kutob ako sa mister ko? Uy, 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 may kutob. Dahil sa Mm. mga actions niya. Tinatanong ko naman siya, pero sagot niya, laging wala lang. Pero as misis, iba po yung nararamdaman ko. Okay, mga kaagapa maganda yung tanong pero medyo vague, medyo hindi masyadong detalyado, no? Kaya Mm. siguro italakay na lang natin through certain circumstances kung ano yung alam natin. Okay, kung gusto niyo follow up niyo po para malaman natin kung ano yung detalye. Pero heto Ma'am Tess, marami akong gustong i-follow up dito. What to do kung merong kutob sa mister? And usually, kapag sinabing kutob babae to ano kutob niyo po dito? Alam mo yung kutob, ano siya hindi siya isang bagay na dapat dinidisregard, binabaliwala. Kasi part Mm. naman tayo ng body, heart, and mind. Mm-mm. Kaya lang, pagka meron tayong kutob, dapat meron din tayong reality check. Kasi minsan yung kutob natin, depende dun sa filter natin bilang tao. So for example, kung meron ka ng mga past relationships o kaya sa family mo, meron kang trust issue, Mm-mm. idadali mo yan sa relationship mo eh. Mm-mm. So um, maaring meron o walang talagang basehan pero magkakaroon ka talaga ng pagdududa. Kasi, kumbaga, yun yung filter mo sa mga bagay-bagay. Meron kang trust issues. So, So, the ibig first niyo thing, sabihin, kapag ako ay lumaki na laging merong pagdududa o kaya laging may suspecha, mm, malamang yung kutob ko puro suspecha lang din talaga. pwede yun. Mm. Pwedeng mangyari yun. Pero minsan may katotohanan din na meron din palang basihan. So, ang Mm. pwede niyang gawin una, seek emotional support. Kailangan meron siyang yung mga kaibigan, pamilya, pero huwag niyang i-divulge lahat. Basta seek emotional support muna. Kasi pwedeng maging biased eh. Mm-mm. Pwedeng maging biased din yung mga nagmamahal sa kanya. Di Aha. ba? So kapag ka meron ka ng emotional support, dapat matutunan niya din na yung mag-regulate ng emotions niya. Aha. Baka mamaya pag bigla dahil sa sobrang bugso ng damdamin, i-confront niya yung suspecha niya pala, wala pang basihan. Wala pang basehan. Yun O, niya. Yun yung magandang tanong. Paano ba nalalaman na ang kutob ay totoo o hindi? kailangan mag-reality check, kailangan humanap ka ng ebidensya. Ayan. Kapag ebidensya talaga kung ang suporta diyan. Kasi kung meron ka lang kutob, wala ka namang pinapatunayan, wala ka namang patunay na may papakita, wala din eh. Ibig sabihin, nasa isip mo pa lang, kailangan tangible evidence. So Eh, before ka ever na magko-confront ka, dapat mm, meron kang basihan. ayan. Hmm. Ay, meron akong case alam nyo, Ate Tess, na ang kanyang kutob ganito, na baka yung mister niya may ginagawang merong ibang babae. Tapos na nag-inip daw siya na ganun nga yung nangyari. Tapos tinignan pa niya sa Bible. At mayroon ba daw siyang nabasa sa Bible at ang sitwasyon yung parang nabasa niya patungkol sa ang isa adultery. At sabi niya, ay naku, nabasa ko yung tungkol sa Matthew, yung adultery. Sigurado ko, siguro kaya ako nabasa yun dahil totoo yung kutob ko, mga ganon. Ito ba reality? Paano ba yun? Na-reality check? I think hindi siya pwedeng i-classify na reality check. Kasi unang-una, Bible, hindi mo konteksto yan eh. Matagal na doon nasulat sa Bible. Opo. Yun yung konteksto ng Bible. Pero yung buhay mo, hindi siya ngayon hindi siya yung pinag-uusapan doon sa Bible. May sarili kang konteksto, kaya doon ka ngayon kikilos. Doon ka ngayon maghanap ng ebidensya kung meron kang ebidensyang makikita. So Kasi ibig sabihin, hindi yung Bible, dahil yung Bible ay sinulat hindi para sa iyong sitwasyon. oo, hindi para sa iyo yun. So yung para sa iyo, doon ka humanap ng support doon sa kutob na meron ka. So ibig sabihin, kung kutob mo may babae ang iyong mister, dito sa lugar na pwede mong kilusan, dumahanapin. Halimbawa, pwede bang
sundan yung mister. O kaya lagyan mo ng drone, may drone na ganyan, nakasunod doon sa mister mo. Ganun. Parang stalker ka na ngayon dun, ano? Stalker no? Pero ano din, maganda din kasi na parang expose ka din dun sa mga taong, may mga kaibigan ka din dun sa circle ng husband. Yeah. Na parang kahit papaano meron din naman diyan ano, syempre pagtatakpan kung sakaling meron ano. Mm-mm. Pero kahit papaano meron ka ding clue kung ano yung ginagawa niya sa maghapon. Tsaka dapat merong accountability sa mag-asawa. Opo. Dapat yun ang ma-establish eh. Before anything else, dapat may accountability ang mag-asawa na ito yung nangyayari sa akin the whole day. Hindi mo kailang itemize ano. Pero somehow may idea yung misis para di mawala yung kutob. Kasi Mm-mm. yung secrecy kasi doon nagbe-breed ng ano eh no, nagbe-breed ng trust issues eh. Oo, Kapag oo, yung, itinatago, di ba? yung kinukuble. Yan, yung mga lalaki diyan na nagkukuble. Ayan, sanhi ng trust issues yan pagka ang dami-daming tinatago, no? Ayun. Hmm. Nako, yung mga may cellphone, usually cellphone, text, message. Nakikita ko yan at madalas, talagang kapag natutulog sila sa higaan, edi kunwari tulog si babae. Tapos pagka nag-ring yung phone, tapos titingnan, yung phone ng lalaki, mag-ring, titingnan, check na gano'n yung message. Aba, nakatingin na agad yung asawa. Kasigurado eh, na parang nakasilip. Oo, nakasilip, no? Nako, hindi yata magandang practice yun, ano? Dapat meron talagang transparency din. Parang sa Transparency. part naman ng lalaki, parang kumbaga to settle din yung pagpakiramdam ng babae. Mm-mm. Maging parang kumbaga hindi naman kailangang detalyado ng buong araw, pero yung parang yung alam ng misis na sa ganitong time nandito ka, o kunyari magpapaalam ka naman, kunyari may pupuntahan ako, other than this. So para yung misis hindi masyado nag-iisip kung Oo. nasa parang ganun, di Mm. ba? Kaya nga magandang prinsipyo eh. Huwag kang gagawa ng bagay na hindi mo maikukwento sa misis mo. Huwag kang Yes, gagawa ng definitely. kahit ano na itatago at kukubli mo sa misis mo. Ayan. Kaya kung ikaw ay may katrabaho, maganda, ipasyal mo yung misis mo dun sa trabaho mo. O kaya kung may meeting kayo ng mga katrabaho mo, isama mo siya para magkakakilala din sila nung mga kakilala mo. Hindi naman kailangang vibes na vibes kagad. Pero kailangan aware siya at nakaka-develop ng confidence sa iyong asawa. Pero Yes, punta ako sa definitely. isang side. Kasi minsan nagiging issue ng mag-asawa yung tungkol sa maling kutob. Mm-mm. One, maaaring ang kutob ang isang tao ng bababae. Pero posible ba na yung kutob positibo? Kunwari, ang kutob ng isang babae ay magiging successful ang asawa ko. Mako-close niya yung deal na yun. Magagawa niya yung sales niya. Ay, lalago yung negosyo. Meron bang ganong kutob? Actually, ano yan eh, parang kumbaga, yung positive, sabi nga positive thinking, Yeah. nakaka-influence din yan dun sa confidence. Yung Yes. parang somehow, 'di ba? Parang ang ganda nung premise nung lakad Mm-mm. mo. Parang sort of a blessing coming from the wife na alam mo, Yes. diba yung parang believe ka kasi sa asawa mo na magagawa niya yon, Oo. na post niya yung deal na yon. So, makakatulong yun, na-enhance nun yung kanilang relationship. Kaya lang, wag naman yung false hope, Mm-mm. yung baka naman sinabi mo na sigurado ako na mangyayari yan. Pagkatapos hindi nangyari, mapu-frustrate din si husband, di ba? Kung sobra namang overconfident naman siya because of what the wife is saying to him, di ba? Mm-mm. Mm-mm. Yan, totoo po yan. Ako, Ma'am Tess, ang dami yung... Kasi ang kutob, well, meron sinasabing women's intuition. Ayan, Mhm. kung gusto nyong i-discuss natin doon. Kasi, hindi naman, wala pa ako narinig na kutob mula sa counseling. At least sa counseling. Wala pa ako narinig na kutob na positibo. Para laging negative. Ba't ganun? Actually, pwede naman siyang positive eh. Kasi kung papansinin natin, yung introverts Mm. at saka extroverts. Ang introvert kasi, malakas yung intuition talaga.
Mas malakas ang Oo. introverts kumpara sa extroverts kasi papaloob eh. At Mm. saka yung tinatawag nating gut feel, Gut feel. meron tayong gut feel. Kasi tayo naman, meron tayong tatlong paraan para tayo maka-pick up ng information from the outside. Yung Mm-mm. brain natin, yung heart natin, at saka yung body, which is the gut. Sa gut. Kaya tinatawag natin gut feel. Meron Mm-mm. ako, di ba? Tungkol dun So, sa yeah, sikmura, nararamdaman. yes. Ganun. And this could be positive or negative din. Hindi naman laging negative. Depende siguro dun sa mindset din ng tao. Baka naman Mm-mm. so pessimistic tong tao na to. Lahat na lang ng nakita niya negative. So, pwede namang maging optimistic masyado, sobrang positive naman. Alam mo yun, maganda Mm-mm. na sa gitna. Yung Yung parang you can balanse. o balance, you can parang be more realistic in perceiving kung yan ba ay titignan mo ng positive o negative. Okay. Kapag sinabi nating realistic, sa makatuwid, mayroon kang kayang gawin doon. Dahil kung Mm. wala kang magagawa tungkol doon, hanggang hanggang utak-utak lang, hanggang isip lang ang mga isip mo. Nakakaano yun, nakakasakit sa ulo yun. At Oh. kailangan, kung meron kang magagawa at makikikilos para malaman ang isang bagay at para gumanda ang relasyon nyo, edi iyon ang gawin kaysa naman sa isip lang ng isip. Yun, Mm-mm. suspecha ng suspecha, hindi maganda yun. Nako, Ma'am Tess, meron pa akong isang question dito related doon. Eto naman, Mhm. yung isa nating listener, ang sabi niya ganito, nag-cheat po ang mister ko sa akin. Ayan, wala nang kutob to. Meron Na-discover ng na niya. prebang. Pinagbigyan ko siya na maging maayos kami, alang-alang sa mga anak ko. Pero wala po akong nakikitang effort sa kanya para bumalik ang love and trust ko sa kanya. Kaya lagi lang po kami nagtatalo kapag inaatake po ako ng pag-overthink. Please help me. Ayan ang sabi niya. Oh, maraming aspeto to. Nag-cheat daw, binigyan niya ah, ng chance para makitaan ng effort pero wala siyang makitang effort. Mm-mm. Wow, may mga issues dito ah. Tapos may overthinking pa. Ayan. Mm-mm. Sige, siguro at simulan natin. Ma'am Tess, ano bang unang dapat na ah, approach dito? Okay. Yung reaction nitong wife, normal, kasi abnormal yung sitwasyon. Hmm, So, kailangan niya ng help from another person. Siguro that's kung good. may mga kaibigan na medyo hindi bias ka, kasi Mm-mm. may mga kaibigan na bias, kampi Mm. agad. Yung may mga kaibigan naman na parang nasa gitna, lumulugar sa gitna. So, first, kailangan niya ng support. Kasi dito nag-overthink na siya eh. Kung kaya niya na at na magpa-counsel, Mm-mm. makakatulong malaki. Oh, Kasi kailangan niya munang palakasin yung sarili niya. Kasi it mm-mm. seems like hindi pantay yung power play dito eh. Okay, Parang but kumbaga, ano ang ibig niyo sabihin power play? parang na-ignore yung kanyang na-ignore yung right niya dito eh. Kasi Mm. pinagbigyan niya, but it seems like hindi siya nasusupport ng husband dito. So, kailangan sa pananaw ko, kailangan niyang maging matibay muna. Palakasin niya muna yung sarili niya in terms of being able to self-regulate kapag ka nag-overthink siya. Kasi kapag nag-overthink ka na, hindi na magiging logical yung mga steps mo eh. Mm-mm. O nga. So kapag, 'di ba, kapag Mm. ka overthinking na eh. Kumbaga, parang catastrophizing na nangyayari, parang lahat na ng problema darating na sa kanya. So, and from what I've read, may mga anak siya eh. May mga anak Mm-mm. siya dito. So, Nga po. instead of being consumed with the issue with the husband, she has to take care of herself first. Self-care muna. Self-compassion muna. So, pagka medyo matibay na siya, saka lang niya mabibigyan ng tamang pagharap dun sa issue nilang mag-asawa. I see. Yeah. Kaya lang yung overthinking, Ma'am Tess, ano? Siguro, maganda ho yung nabanggit niyo tungkol doon. Kapag ikaw ay sobra-sobrang nag-iisip at
Kung ang pagkakatingin natin mga Pilipino doon yung tagni-tagni ang pag-iisip o kaya lumalampas o lumalabas na sa tunay na realidad. Minsan damay-damay yung ibang bagay. Wari, Yes, be- oo, naramdaman mo na hindi siya nagpapakita ng lambing o kaya hindi siya nagpapakita ng amor sa iyo. Tapos sumasampa na dun sa punto na baka may iba na. Baka may ikalawang babae pa, baka may ikatlong babae pa. Minsan sumasampa, paano na yung mga anak ko? Baka yung kinabukasan, baka paglaki nila, pagka nag-teenager na sila, wala na iba na. Baka mamatay na din. Parang mga ganun. So, sumusobra na kaysa dun sa tama lang. Ano ho ba yung tama lang na pag-iisipan ng isang babae pagka ganito ang sitwasyon? So, napakabilis na mag-overthink kapag naramdaman mo yung betrayal. Kasi pag Okay, betrayal, oo. kumbaga, binabaliwala ka. I mean, ang feeling mo doon, rejected, di ba? Mhm. Kasi yan kukuha ng ibang babae kung okay ka, di ba? Parang yung dating. So yung self-worth nitong wife, nabasag. Opo. Nasira yung tiwala niya sa sarili niya. Mhm. So, totoo yung sabi mo, kabit-kabit na yung nasa isip niya ngayon, di ba? Pati Mhm. kung ibababa niya lalo yung sarili niya, lalo siyang hindi makakapag-isip. So, hindi na magiging logical yung mga gagawin niya. Kasi more driven by the emotions. Opo. Emotions ng anger, ng syempre yung shame, na nakakahiya ako kasi pinagpalit ako, yung mga ganon. So, Mhm. ang nakikita ko dito, kailangan na talaga ng help outside help, maybe by help from a counselor Mhm. para ano siya, para ma-process yung nararamdaman niya. Opo. Tapos kung dumating na yung punto na kumbaga na-resolve niya sa sarili niya na may halaga siya, Mhm. na karapat dapat siyang pahalagahan ng asawa niya, Mhm. doon niya maipaparamdam lalo sa husband niya na we need to fight for our marriage. Fight for marriage. Kasi fight for our Mhm. marriage, and if the husband says, oo nga, laban natin ng marriage natin, then couple counseling naman ang kailangan nilang gawin. Kasi ang aayusin dito, hindi na yung individual, kundi yung relationship na nila. Mhm. Kasi hindi naman talaga, sa totoo lang, hindi naman talaga nagluloko ang isang asawa nang completely walang accountability yung wife. Kasi Yan, ano yan, ayan. it's two to tango lagi eh. So baka may mga adjustment din si Mrs. na kailangang gawin para Mhm. din maayos yung relationship niya sa husband niya. Nako. So, yeah. Magandang i-discuss to, malalim to ha. Minsan talaga no, ang relasyon ay talagang pandalawahan 'yan. At yung ginagawa ng isa ay mayroong relasyon dun sa ginagawa din ng kabila, ng isa din. So, hindi lang basta-basta kikilos yung isa dahil siya lang ang gumawa nun. Malamang merong kontribusyon ang pareho yung mag-asawa dun sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. So maganda ito. Pero gusto ko Ma'am Tess italakay itong pagkakataon na to, yung issue ng nakikitang effort. At sabi niya wala siyang nakikitang effort. Wala akong nakikitang effort sa kanya para bumalik ang love and trust. Ang medyo gusto kong i-discuss. Parang ang sakit naman sa isang lalaki ha nasa iyo nakasalalay yung pagkakaroon ng love and trust. Ano yun? Mhm. Isang tao lang ba talaga ang batayan kung ikaw ay mamahalin o hindi? Parang ang sakit naman naman. Pare, ako bilang lalaki, parang ang lahat ng kalagayan, ang pagiging katiwa-tiwala at pagkakaroon ng pag-ibig, sa akin lang nakasalalay, hindi nakasalalay dun sa asawa kong babae. Parang masakit ah. Parang hindi yata maganda yung ganun. Ano tingin niyo po, Ma'am Tess? Kasi kapag sinabi nating love, Mm-mm. involved silang dalawa eh. Hindi Yun pwedeng nga. isa lang. Di ba? Hindi pwedeng isa lang. Oo nga. So, sinasabi niya dito na parang walang effort si Mister. Walang nakikitang effort para bumalik ang love and trust ko sa kanya.
maybe they need really to communicate. What Mm-mm. do you expect? Siguro sa tanungin niya, wifey, how will you know that I love and trust you? Mm-mm. How will you be assured? Yung ganon, sana dumating yung level na ganon, Mm-mm. na kasi baka yung expression ng love ni Mister ay hindi natatanggap ng Mrs. na expression ng love. Yung Mm-mm. love languages ba? Kasi for example, yung ibang husband kasi, service. O kaya sa kanila yung, sige ha, gifts. Yun ang Oo. na to express the love. Eh si Mm-mm. Miss gusto niya, cuddling, hugging, Yan. kasi Alam, niya. yung magandang ano yun eh. Minsan, kung hindi man kayo nag-uusap, at least mahawakan man lang kamay. Sa gabi, Mm, pagka magkatabi kayo sa higaan, magyakapan naman kayo. I-welcome yes. yun. Dahil, eto totoo sa mga mag-asawa, Ma'am Tess. Yung kunwari, yung lalaki, sumubok na yakapin yung asawa, tapos yung asawa, ayoko! Hindi magandang gesture at communication yun. Hindi magandang communication yun. Ibig sabihin, nire-reject mo yung tao. Kung Yes. halimbawa, aabot naman ng lalaki ng kamay niya para hawakan yung kamay ng babae. Tapos tumanggi yung babae, ayaw. Hindi nga talaga maganda yun. Ang nagko-communicate ngayon, rejection o kaya sama ng loob. Yun ba parang doon ba yung isa sa mga efforts na pwedeng gawin ng mag-asawa na hindi magagawa ng kahit sa ibang relasyon. Hindi mo magagawa sa office mate mo, hindi mo magagawa doon sa iyong mga barkada, hindi mo magagawa. Yung hawakan yung kamay ng iyong asawa, okay, yakapin siya. Magpa-kiss naman man lang siya. Di ba? Effort din yun. Hindi naman pwede yung kiss lang siya ng kiss, ikaw walang kiss. Parang kumbaga, no? Parang sabi nga, parang may tuod. Parang kang may katabing tuod, parang inaakap mo, hindi nagre-respond. So, totoo yun, totoo yung sinasabi mo. Kasi sa side ng wife kasi, Mm. uh, kumbaga, yung pag na-offend ka na parang yun, nag-cheat, Mm-mm. ang tendency is parang bumababa yung self-worth ng babae. Yeah. So, it will really take time na i-win back ng husband. Sana maging persistent din yung husband kahit papano. Na hindi, minsan ganito kunya nag-away. Tapos sa gabi mag-aakapin na agad. Parang, hello, nag-away tayo. Parang walang nangyari kaninang away. Tapos aakap-akap ka. Yung ganon. Parang maganda mapag-usapan yun na parang, ano, Oh. parang yung sorry man lang. And then, slowly, gently, na hindi parang, nag-away kayo tapos sa gabi magse-sex kayo, parang hindi siya, it doesn't sit well with Oo, women. hindi yata Babae. angkop yung ganun kaagad. Kailangan na-resolba. Pagka Yes, hindi ito kailangan na-resolba, iba. dapat communicate. Ayan, communicate, ayan. So, kailangan din ni Mr. mag-effort talaga extra effort. Kung nakakapakinggan mo to, Mr., ganyan din ang sitwasyon mo. Extra effort Alam nyo, ang mga asawa nating babae ay nangangailangan din talaga ng ramdam na kalinga. No? Mag-date kayo. Labas. Itong total, bagong taon pa lang naman. Pwede pang mag-date. Malapit na ang February ulit. May okasyon na naman. May okasyon na naman. Maaga pa lang. Magpa-good point. Pa-pogi points na. Ako tuloy naalala. Baka mamaya si Mister, dahil nga may pinagdaanan sila, magbibigay Oo. siya ng bulaklak, mga ganon. Parang baka umi-effort naman kay Mrs. Pero si Mrs. hindi niya na-appreciate. Sabi niya, pwede ba perahin mo na lang yung bulaklak? Yung Ay, mga ganon. Di ba opo, that totoo happen? yan. And offensive din dun sa lalaki, sa Mm, husband, di ba? Kapag ka ganon. So, kailangan talaga mag-communicate kung ano mm, yung word na mm, paraan ng expression ng love. mm. Yeah. Ito rin, may mga pagkakataon na yung ilang mga na-counsel ko mag-asawa, kapag sila ay nag-away, ang nakakaluwag, ang nakakatulong sa kanilang relasyon is yung matutunan lang pag-usapan yung mga bagay na medyo magaan lang. Halimbawa, nanood sila ng palabas sa TV na maganda,
pwedeng mag-react at pwedeng, uy, ang ganda, ang galing ng acting ni ganito, ni ganon. Ang ganda ng Tapos magre-react din yung isa, ay, oo nga, agree ako sa'yo. Kahit na nag-away kayo, meron kayong pinasimulan na pinagkasunduan. Kahit hindi related, pero may pasimula, merong bukas na opening, merong bukas na chance para sabihin, uy, meron kaming pinagkakasunduan. Yan, wala yung pusa. Ay, naku, very common to, kahit sa amin ni wifey, yung pusa. Yung mga cat people pala kayo, ha? Oo, yung pusa. Wari, di kami, may kami pinag-arguhan o meron kami pinag-awayan. Ganyan. Tapos maya-maya papansinin naman ito. Meow, 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 kamusta ka na, meow, meow. Oh, uy, tignan mo, si meow, meow, hindi kumakain, ba't kaya? O yun, o bigyan natin ng ganito. Sasabihin ko, di meron kang pinag-aso. Ang sarap ng pakiramdam. I think masarap din yung sitwasyon nito. Meron silang mga anak. At Oo maganda nga. rin pag-usapan yung anak na it's not just about yung away ninyo kasi. At meron din mga magagandang bagay. Uy, yung anak natin nag-honor. Oh, Hmm. 'di ba? Kahit nag-away Correct. kayo, 'di ba? Pag-usapan niyo 'yun. Maganda 'yun. Naku. Si Ma'am Tess, naku, lalo kayo. Marami kayong karanasan tungkol sa mga anak. Siguro pagka naranasan nyo kung paano pag-usapan yung mga anak nung nabubuhay pa si Kuya Ben, na naging inspirasyon sila sa maganda yung relation. Hmm. Kumbaga, 'di ba, sabi nga dito, para sa mga anak. Sabi niya, pinagbigyan ko siya alang-alang sa mga anak. So, gawin natin silang inspirasyon para ayusin yung relationship. Yung sinasabi mo na pag-usapan yung mga anak, Mm-mm. parang tingnan mo, kamukha mo talaga yung anak mo. Di ba? At kasing tanda mo, mga ganun, di somehow, may connection. Natawa ako kasi baka sabi, alam mo, ikaw anak, kagayang-kagaya ka ng tatay mo. Manang-manang. Pareho kayo ng ugali. Ang sakit na. Baliktad, hindi makakatulog. Wag ganon. Wag niyong gagamitin mga anak natin ng ganon. Naku, makakaagapay. Naku, makakaagapay. Ang dami-dami natin yung mga nagagandang natalakay dito kay Ate Tess, kay Ares. Ano. Kaya kung sakali, at nabanggit nga ni Ma'am Tess, kung sakali sa inyong relationship sa mag-asawa at meron kayong problema, mukhang kailangan nyo ng counseling. Mayroong piniprovide ang Philippine Association for Christian Counselors ng libreng counseling para sa inyo. At ito ay matatagpuan sa ating website sa philac.org. That is philac.org. At makikita nyo ito sa website na yon, mayroong free counseling. Puntahan nyo lang po ang philac.org. That is philacc.org. At doon makikita nyo yung website na kailangan mapuntahan yung appointment. And dun sa appointment, pwede na kayong makapagkita sa ating mga professional counselors. Meron kayong libreng 2 session, malaki matutulong nun. And mag-stick lang kayo sa isang counselor para malaki ang maitulong na benefit sa inyo. Ayan. philac.org sa Philippine Association for Christian Counselors. Ayan. Okay. At alam nyo, Ate Tess, kasama kayo dito sa philac.org. Ayan. Paano ho pala, Ma'am Tess, kung sakaling may gustong magpa-counsel sa inyo, pwede niyong i-share ang inyong contact sa amin? Okay. Pwede ako ma-connect sa messenger account ko. TEZ Gayares, Gayares. Sa messenger. Okay. TEZ Gayares. Diyan sa Facebook. Yes, FB Messenger. Okay, yeah, that's very nice. Do you allow phone o pwede kayong kontakin by phone? Or ang phone number ko 0917 8871 Okay, yeah. 0917-887-1262. Ayan. This is, kung sakaling merong gustong couple na magpa-counseling sa inyo, ito po ang mga kukontakin. At ayan, mga kapatid, mga kagapay,
Tandaan nyo na ang relasyon sa Panginoon, ang relasyon ng ating pagiging mag-asawa ay napakahalaga, kaya humanap kayo ng tulong. Ang galing ng ating listener, talagang naghingi siya ng tulong, which is a good thing, Ma'am Tess? Oo. Pagka kunwari, ang isang sitwasyon ay malala, paano ba malalaman na kailangan na ng counseling? Kapag kapag hindi na talaga makuha sa usapan at kung meron ng mga lapses, meaning ilang araw nang hindi nag-uusap, Oo. iiwasan na yung topic, parang siguro time na rin yun na ma-sense. Usually yung unang makakaramdam nito, yung maghahanap ng tulong. Kasi Mm-hmm. isa, parang okay lang, parang sa kanya, wala tayong problema. Ikaw lang ang may problema. Parang ganon. Parang siya lang ang ang nasisense na may problema. Pero pagka ito munang nakasense ng problema, yung wife for example, o kaya yung husband muna ang naghanap ng tulong, Mm-hmm. after a while, magagawa na niyang kumbinsihin yung kanyang asawa na magpa-counsel. Kasi minsan hindi sabay. Minsan isa lang talaga yung mas receptive na merong problema ang mag-asawa. Oo. Naku, kailangan maging sensitive tayo at receptive doon. At siguro ang pinakamagandang umpisahan ay umpisahan natin maging bukas sa mga common things ng ating mga relationship. Ayan. Gaya ng pagkain, movie na napanood, pusa, yan. Maging bukas kayo doon. Sana hindi madamay yung mga magagandang bagay na yun. Kasi ang usual problema ng mga relationship damay-damay, pati yung magagandang bagay nawala na. Paliwala, Pinaliwala na. Dati, magkasabay kayo kumakain, biglang tinanggal na yung sabay na pagkain, edi ang pangit naman na nun, hindi na maganda. Ayun, nagkakadamay-damay na. Kailangan lumalabas kayo. Mag-date kayo. Anyway, tayo po ay magbabalik pagkaraan ng ilang announcement dito sa Heartline Friday Night. Don't go away. We'll be right back. Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal mula sa syudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metro Bank. Step 2. I-send ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay sa ating pag-tune in. Patuloy pa rin at tuloy-tuloy ang Heartline Friday Night Edition. Tuloy-tuloy tayo sa pagtalakay ng inyong mga nararamdaman. Nako, ang init ng aming mga natalakay kanina. Siguro, kung meron kayong mga follow-up, send nyo yung mga questions nyo po kaagad para ma-discuss natin sa susunod nating episode. At kayo mga kapatid, mga kaagapay, ay laging welcome dito sa ating mga talakayan. Hello sa inyo. Kung kayo nag-tune in, di hilahin na ang mga kasama. Humigop na ng kape. Mahaba-habang gabi to. At
excited kami na ma-share sa inyo ang wisdom nito. Kasama ko siyempre ang ating counselor ni si Ate Tess Gayares. Hello, Ate Tess. Okay ba tayo dyan? Okay na okay. Yeah. Okay na okay. Ngayon, talakayan naman natin itong ating next listener. Ito'y tungkol sa asawang walang trabaho. So, ito ho yung kanyang tanong. Jobless po ang husband ko dahil sa kalagayan ng kalusugan niya. Pero hindi po yung maintindihan ng pamilya ko at sinisita siya ng parents ko palagi. Yung in-law. Yung mga in-law merong sinasabi. Nasasaktan ako bilang asawa niya dahil hindi nila matanggap ang asawa ko. Parehas ko po silang mahal at naiipit na po ako madalas sa sitwasyon nila. Ano po ang maipapaya nyo sa akin? Okay, mukhang merong sinasabi ang mga magulang. Hindi naman niya in-specify kung ano. Pero mukhang merong hidwaan dahil yung mga magulang ay kontra o hindi pabor sa kalagayan kahit mayroong sakit yung asawa. Naku, maraming mga ganito. Teka, Ma'am Tess, sige nga ma'am, alam ko marami kayong counseling situation na naging ganito yung pangyayari. Ang daming may sakit, alam nyo. Sobrang stress ng buhay, nagkakasakit ng mga tao. Pero alam nyo, masarap yung may asawa dahil natatanggal yung sakit. Kwento ko sa inyo mamaya yung sa amin ni Wifey. Pero talaga, blessing ang magkaroon ng asawa talaga. Pero sige nga, Ma'am Tess. Ano kaya ang main point dito? Okay. Sa situation nito, so yung asawang lalaki, yung husband, walang trabaho. Ang nagtatrabaho yung wife. Malamang, yes. Tapos, nakikita niya na hindi conforme yung mga parents niya. Ayan, na opo. Ganon yung sitwasyon na parang ang breadwinner yung babae, yung anak nila. Opo. So, lalo sa kultura natin, kailangan yung lalaki ang nagtataguyod ng pamilya. Oo. So una, i-check niya yung motivation ng parents, bakit nagagalit. So most likely, naaawa sa kanya yung parents. Dahil against the grind talaga na yung wife ang nagtatrabaho tapos yung asawa jobless. Pero may condition may condition yung asawa. Merong sakit. Ngayon, parang andali lang kasi sabihin na, bayaan na natin yan kasi may sakit. Pero, andun pa rin sa magulang, yung parang, talaga bang hindi na kaya, yung ganon. Talaga bang hanggang dyan na lang sa bahay, hindi na makapagtrabaho. So, ang pwede niyang gawin, nitong misis na to, is, sa akin lang, get a medical certificate from the doctor to state kung ano yung limitation ng sakit ng asawa niya. Kasi kung talagang at risk yung buhay ng asawa niya kapag lumabas. Kasi may mga ganun sakit hindi fit to work. Trabaho, oo. Kapag nagtrabaho na at risk na agad siya, at least makikita mo at siya mismo bilang asawa, makakampante siya na yung pagsuporta niya sa asawa niya ay may basihan. Yeah. At kaya hirapin ang parents niya, kaya niyang paliwanagan. Pero may gusto akong point na sinabi niyo, no? Na maaring yung galit o kaya yung sinasabi ng mga magulang ay actually concern. Baka hindi naman talaga nang aaway, kundi nagiging concern sa kalagayan ninyo. Medyo hindi lang maganda yung pagkaka-express siguro. Siguro minsan concern tayo sa anak natin, pero ang paraan ng pagsasalita, ay ano ba yan? Hirap na hirap ako dyan sa kalagayan mo, ha? Oo. Parang gano'n. Yung pagkaka-deliver maaari ng magulang, hindi nila nasala kung paano sasabihin. Pero behind the situation, talaga mararamdaman mo na may concern dun sa anak nila. Kaya kung kunyari nakita may medical certificate yung galing sa doktor talaga na hindi naman pala at risk yung asawa. Meron naman kasing ganong sakit na parang pwede pa naman magtrabaho. Ano lang yung limitations? Ano lang yung kaya na gawin para maka-contribute din siya sa pamilya. Ang masakit dito, baka naman umaasa pa sila sa pamilya ng babae. Mas makomplikado yun. Oo, ibig sabihin, merong
nakikisukob sila doon sa kanilang mga in-law. O yun ang mas mahirap na sitwasyon kasi kumbaga, mas mabigat isipin na natin, matatanda na yung parents. Dapat Oo. kumbaga hindi na sila ganun kaobligadong magtrabaho din, 'di ba? On their own. Oo. Parang kumbaga kung sinusuportahan pa nila tong pamilya ng babae, ay nakakabigat na din sila. So, Mm-mm. kung ang so yung mga question kasi natin hindi ganun kalawak yung description ng sitwasyon. Nag-i-interpolate lang tayo na kung nakikisunong pa sila Mm-mm. sa pamilya ng babae, talagang makakaramdam sila talaga ng ganong ng pressure. So Oo, kung kaya parang nila oo. na bumukod Mm-mm. sa sitwasyon nila na ganito, gawin din nila para hindi sila makabigat dun sa in-laws. Oo. At Actually, tulad na sabi. alam niyo po, Ma'am Tess, madaming sitwasyon na yung mga nag-asawa ay hindi na makabukod dahil din sa hirap o kaya dahil Mm, din sa napakamahal bumukod ngayon. Ayun, yes, kaya yes. marami ay hindi nakakabukod. Pero totoo yan, may pressure sa mga magulang na nagsusuporta pa sa kanilang mga may asawa ng anak. Mga Mm-mm. ganoon, mahirap talaga, no? Ah, kung ganito yung sitwasyon, ganito yung hirap na sinasabi ko. Hindi makabukod, tapos meron pang weaknesses doon sa asawa, hindi na nga may sakit, at talagang burden na rin ng buong mag-anak. Ano kaya ang magandang pananaw na ipairal patungkol dito? So kung ang sitwasyon ay nakikisunong sila, kailangan nilang mag-adjust dun sa pinakikisukuban nila. Mm-mm. So yun nga ang suggestion ko is kung malaman din kung ano yung limitasyon ng asawa talaga in terms of Mm-mm. diet. And then from there, ano yung kaya niyang gawin? Kasi may mga online work ngayon eh. Mm-mm. Baka naman hindi lalabas pero pwedeng magtrabaho sa bahay. Yung mga ganon. Totoo po, Parang yan. ma-empower din yung husband niya Mm-mm. na hindi dahil may sakit, hindi na siya magiging productive in a way. Oo, oo. Saan lang yung capacity? Kumbaga, Mm-mm. maging open lang sa possibility na meron pang kayang gawin. Ngayon Oo, kung talagang yan. at risk yung health na parang pagka nagtrabaho talagang sobrang taas ng risk na maaring mag-relapse or something like that. Mm-mm. Yun yung ibang consideration naman yun. Mm, yan. You know, may sumagi sa isip ko ngayon, yung tungkol sa pag-ibig, pagmamahal. Kasi noon, well, nung panahon natin noon, ang halaga ng isang tao ay hindi nakabatay sa kanyang performance o kaya sa kanyang productivity. Dati, ito natutunan ko to sa mga lola ko eh. Hindi ka magmamahal o hindi ka iibig ng isang tao dahil sa kaya niyang gawin. Pare siya'y Mm-mm. mayaman, mayroon siyang kakayahan. Kaya meron tayong kultura ng tawag eh, may kaya yan. May kaya yan. Kasi ibig sabihin, may nagagawa siya, meron siyang yaman, meron siyang mga ari-arian. Ang tawag natin may kaya. Pero ang ibig sabihin meron siyang kakayahan, yung functional niyang quality na andon. Pero yung mga matatanda ay sinasabi, hindi mo mamahalin ang isang tao dahil may kaya. Mamahalin mo siya dahil siya ay tao at ikaw ay minamahal mo ay tao. Hindi yung pera, hindi yung Mm-mm. kung ano yung function niya, hindi yung Mm-mm. kung ano yung kakayahan niya. So dati talaga, nagmamahal tayo ng ating kapwa kahit ano yung sitwasyon. Kahit ano kalagayan niya, mamahalin mo yung kapwa niya. May sakit o wala. May, Mm-mm. may ngipin o wala. Ganong mga uri ng pag-ibig na hindi tinitignan sa itsura, hindi sinusukat tungkol sa kanilang yaman, hindi rin sinusukat sa kanilang pagiging productive. Pero iba panahon ngayon, Ma'am Tess. Oh, yes. Sukatan ngayon kung ikaw may trabaho ka ba, meron ka bang kakayahang ganito, may pag-aari ka ba. Parang iba yung panukat ng panahon ngayon. Mm. Ito yung gusto ko sa pagiging Kristiyano. At pagka ikaw nananalig sa Panginoon, hindi mo sinusukat yung kapwa mo batay sa kanyang functional na kayang gawin.
sa kanyang performance, yung kanyang productivity kung tawagin natin. Dahil may mga tao talagang hindi magiging productive. May mga taong hindi kakayanin yung productivity na yun. Pero batayan na ng mundo kung ikaw ay productive, sige mahalaga. Pero paano kung hindi? Anong gagawin natin sa mga taong hindi productive? May ilan tayong mga sitwasyon na kung saan yung pamilya natin. Yung iba ay kung hindi naman physically may problema, baka naman mentally affected naman sa problemang dinadanas sa buong at sa mga bagay nito. Siguro, gusto ko yung ma-reframe. Ano kaya, Ma'am Tess? Kung posible kaya na pagbatayan natin yung sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-ibig ng kapwa bilang paraan ng pagtingin sa ating ganitong sitwasyon. Tingin niyo po, Ma'am Tess. Kumbaga, kung paano niya, evidently, mahal niya yung asawa niya dito, di ba? Yes. In spite of the fact na hindi siya, parang jobless siya. Kahit jobless siya. Pero ang nakikita ko dito, for example, jobless nga tong husband niya, pero nakikita natin mahal, baka naman kumikilos naman sa bahay. Baka naman sinusuportahan siya dun sa, imagine mo kung yung husband ang naglalaba, yung husband nagluto. Di ba? Parang kumbaga, hindi pa rin siya walang kontribusyon sa pamilya. Ay, malaking bagay yun. Yung kayang bagay. gawin, yung lahat ng L, yung linis, laba, luto, lancha, lengke. Gusto ko yun yung lengke at saka lancha. Malaki yun, diba? Actually, hindi naman siguro sabihin natin na walang kapasidad. Lahat ng tao may kapasidad, depende lang sa kung anong level ang kaya. So, doon pa rin siguro yung may kaya dati na interpretation natin yung may kaya. Ngayon, natin, may kaya pa din. Pero not necessarily in the financial aspect or possessions, but in the capacity to be of help. Yes. Sa lugar kung saan nandun siya. Sana hindi mawala yung pag-ibig na hindi nanunukat, yung pag-ibig na bukal lang, bigay at generous na love, gracious love na hindi nagsusukat ng mga tao. Mga magulang, mga in-laws, hello, mga kaagapay na in-law, sana po ay mahalin nyo rin ang inyong mga in-laws kagaya ng pagmamahal ng anak nyo dun sa asawa nila. Dahil malaking bagay po yan, higit pa kaysa dun sa function ng isang tao. Wow, Ma'am Tess. Ano ba ang sa palagay niyo, Ma'am Tess? May pag-asa naman po itong mga ito na magkaroon ng resolusyon. Meron. Habang may buhay, may pag-asa. Kailangan siguro nito upuan at pag-isipan kung paano i-work out yung situation nila. Kasi minsan alam mo yung pag marami kang naririnig, yung maingay, lalong hindi nakakapag-isip yung wife di ba? Parang overwhelmed siya. Ang term niya is naiipit ako sa sitwasyon. So, mas lang siya nakakapag-isip. Siguro yung sa parent side din, siguro wag masyado ding i-pressure. Okay? Tulungan mag-isip ng solusyon. Hindi sila kalaban, kakampi sila. Ayan. Tulungan. Totoo. Kampihan to. Hindi ito labanan. Oo. Mga in-law, mga mag-asawa, hindi kayo magkaaway. Kayo ay mga magkakakampi. Ayan. Wow. Ay, napakagandang question to. Okay. Now, meron tayong isa pang listener. Ito naman ang kanyang tanong na ako po ay grieving po ako sa pagkamatay ng papa ko. Every day, sobrang bigat at sakit. Paano po magiging effective na nanay at asawa at the same time working ako habang araw-araw ang hirap gumising sa sakit at bigat? Naku. Now, eto, Ma'am Tess, siguro in a way related dun sa isa nating listener. Kapag minsan meron kang bigat na nararamdaman, baka nagiging sanhi ng hindi ka makakilos na maayos. Siguro,
sometimes nahihirapan tayong maging productive because of something that's hurting us. Ano kaya magandang pananaw o how do we approach this? Paano ho ba ito? Ano suggestion niyo, ma'am? So, sa pagkamatay ng papa niya, maraming nangyari. Hindi lang sa nawala yung papa niya, kundi nawala din yung symbolism na tinatayuan ng papa niya. So for example, kung ang pananaw niya sa papa niya ay ang nasasandigan, natatakbuhan, alam mo yun, yung parang magkaipitan, ang papa ko, sasagutin ako. Yung ganon. Tapos namatay siya. Parang kumbaga, para kang madidestabilize talaga. Oo, parang nawala yung security mo dun eh. Parang Yung security. oo. Mahalaga nun. So, ang effect ng pagkamatay ng papa niya, hindi lang sa physical na hindi niya nakikita. Kung hindi yung 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 comfort, yung security na naipoprovide ng papa niya, nawala. So, malaking bagay ito na nakakaapekto sa kanya. Isa pang pwedeng pangyayari dito ay yung, alam mo yun, kung meron siyang unfinished business sa papa niya. Unfinished business? Ano yun? Meaning, what if meron siyang nararamdamang guilt sa papa niya? Kasi minsan, di ba, ang context dito, may pamilya na siya eh. May pamilya siyang sarili. So, ibig sabihin, ang attention niya nasa bago niyang sa pamilya niya. So, nakakaligtaan na ng mga anak ang mga magulang. Kasi, nandun nakafocus. Siyempre naman, priority yung pamilya, anak, asawa. O maring nagigilty na. Dati, naalagaan ko siya. Ngayon, hindi ko naalagaan. Tapos, nung namatay siya, sayang. Oo, yung gano'n, yung guilt, yung parang, naku, hindi ko man lang naipasyal yung papa ko, hindi ko man lang, alam mo yan, minsan yung mga wish mo para sa magulang, sana nagawa mo, so, hindi mo nagawa. Sometimes guilt, di ba? Nandun din. Isa pa yung, meron ding anger. For example, of course, marami sa atin na disiplina habang lumalaki. Na may mga interpretation minsan natin iba sa talagang nangyari o sa talagang intention ng pagdidisiplina sa atin. Kasi naman uso-uso na ng 'di ba, pananakit. Talagang palo talaga kung may mga 'di ba? Yung kailan lang naman pinagbawal talaga yung pamamalo talaga sa mga anak. So most likely may mga anger issues din na naramdaman ang mga anak sa magulang. So kung hindi na settle yun at hindi niya intindihan kung saan nanggaling, maaring andun pa, lumalabas pa siya. And part of this also, the loss of a loved one can also trigger the anger. Anger na, bakit mo kami iniwan? Yung ganon. Oo, ay marami po ganon. Bakit mo ko iniwan? Hindi naman niya gustong mamatay, di ba? Pero merong feeling na inabandona mo ako, iniwan mo ako. Parang bang may kakayahan yung tatay na huwag mamatay. Pero sa isang anak, merong feeling of abandonment talaga yan. Part yan ng. So, these are issues, mga unresolved issues na maari nagpapabigat sa nararamdaman niya. On top of the grief, meron talagang grief, may loss. Yes. Tapos meron pang mga additional emotions na hindi niya nare-resolve. Baka hindi nga niya napapansin, pero patong na nararamdaman. So napakabigat nun. Napakabigat sa puso niya nun. So, ang isang pwede niyang gawin is really to ask emotional support, especially from the husband. The husband should understand that this is what I'm going through. Kasi baka ma-misinterpret siya ng husband niya na ito parang ayaw, bigat na bigat gumising. Baka akala niya tinatamad lang yung misis niya. Baka akala niya nag-iinarte lang. Ay, pero nako, nangyayari yan. Ang dami. Hindi na ang bigat yan. Meron tayong tinatawag na ambush grief. I can speak for myself because I've gone through that. Yung nakaano ka lang, wala naman, from out of nowhere, parang biglang sinaksak yung dibdib mo, tapos parang piniga yung dibdib mo na parang hindi ka makahinga. This is ambush grief.
And when this happens, wala ka talaga magagawa. Mai-immobilize ka. And you have to be able to really cry it out, Mm-mm. i-release mo talaga. And what if yung asawa magugulat na lang, bigla na lang bumunghalit ng iyak yung asawa niya? Oo. Doesn't understand. Pero kung naintindihan ng asawa niya, pwede niya sabihin na, it's okay, mahal. Mm-mm. Sige lang. So, Iyak ka lang. parang yung ambush grief ay ganito. Kahit, kunwari, nakasakay ka lang sa jeep, bigla mong maaalala, dahil hindi naman sinasadya, pero bigla mo lang maaalala yung pait at yung sakit ng pagkawala ng tao. At talagang hindi ka na makakilos dahil doon. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Mukhang ang sinyalis nito sinyalis na ang pagtalakay at pag-alala doon sa taong namatay ay hindi pa katanggap-tanggap sa iyo, hindi pa parte ng buhay mong pang-araw-araw. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay nakaiyak at mayroong siyang naramdamang may nakinig sa kanya, na bibigyan ng pagkakataong tanggapin yung realidad ng pagkawala at mailagay sa normal na pamumuhay ang wala yung taong yon. Pero may mga Yes. mabubuting bagay na ginawa ang Panginoon sa atin. I think isa sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin is yung alam natin na mayroong datating yung panahon, magkikita-kita din tayo uli sa langit. Ayan. Nakakatulong ba yun, Montes? Yes, nakakatulong siya kasi parang yung hope Mm-mm. kasi, kaya nga faith, hope, and love. Yes. Greatest of this is love. Kapag may hope ka kasi, sabi nga, there will be no hope if there is no love. There will be no love if there is no hope. Oo. So kung yung dalawang yun, yung tatlong yun actually, nagtutulong-tulong para makarecover ka sa grief ng Yeah. pinagdadaan. The Love, hope that someday you will still be together again. you will be Yeah. with each other again. Yeah. At sa isang tao na nabibigatan paggising sa umaga, naalala niya yung sakit na yon. Ano po ang pwedeng gawin para maiba naman o makarecover doon? Yeah. Siguro kailangan din na aside from airing it out, sharing it with somebody and being validated na Mm. totoong pinagdadaanan niya. Kasi minsan parang feeling mo parang naman akong sira, mga ganon. Ma-validate ka lang na totoo yung nararamdaman mo is therapeutic in itself. Mm. And then dahil ang grief kasi is love siya na hindi mo na kayang ibigay dun sa namayapa. That is too much love. Parang gusto mo nandito pa siya, pero hindi na, wala na. Oh. So that love can be channeled. I-channel mo siya. Sino ba yung most likely recipient ng pagmamahal na yon? If you can Mm. no longer hug your papa, why not hug your children? And express your love to these children. Mm. Umaga pa lang, bigat-bigat ang pakiramdam mo, akapin mo yung mga anak mo. Mm. Akapin mo yung asawa mo. And let them feel the love. And yung love din nila, makuha mo din. Alam mo yun, yung parang merong overflow din ng pagmamahal sa bawat isa. And then, of course, may difficulty na nga siyang bumangon. Unless parang kumbaga clinical depression na ang tumama sa kanya. Kasi meron naman talagang depression yung bereavement, yung namatayan. Normal yun. Normal pa yun na ma-depress ka for a while. Mm. So, kung siguro masupport din siya ng family niya na makakain ng maayos, makapamasyal, Yeah. alam mo, ma-divert din yung attention niya, yung ibang interest niya. Mm. Kasi yung brain natin, sanay pa na nandyan yung taong namayapa eh. Pero dahil nawala siya, part of us, shaken, parang Mm. this is no longer the world that I was used Mm. to seeing kasi wala na, may nawala. May Lalo, nawala at may nabago doon sa normal na pamumuhay. the sense of security, kung papa niya ang sense of security niya, grabe yun. Mm. So, maybe the husband this time can be more supportive of the Supportive. wife. Yeah. So, Parang, andito ako. mm. Andito ako to support you. Mm. Kasi, Mm.
Pero andun din yung pagkakataon na bawat pagbabago sa buhay, ang bawat isang tao ay may kakayahang parang sumabay doon sa mga pagbabago, maka-adjust na bagamat maganda yung sinabi niyo, Ma'am Tess. Pagka kunwari punong-puno ka ng pagmamahal sa isang taong namayapa, edi ibaling mo yung pagmamahal doon sa mga taong related sa kanya. Yung tatay ko noon, mahal na mahal niya yung mga pamangking ko, binibigyan niya. Madalas may ginagastusan niya na ice cream, chocolate, may mga pamangking ko. Miss na miss ko siya nung nawala siya. Kapangalan ko yun eh. Teofilo din ang pangalan. Kaya, Junior. yeah, junior ako. Kaya may lapid na nga doon. Pangalan ko yung nakalagay doon. Ay, ang sarap ng pakiramdam na meron ka na palang nicho. Advance. Pero, ayun, yung ginagawa ko kung paano yung pagmamahal niya doon sa mga pamangking ko. Ganun. Yung ginagawa ko din sa mga pamangking ko. Ibisita ko sila kung binibigyan niya noon ng mga ice cream. Ako, bibigay din ice cream. Tapos, yun, na-adjust. In a way, natututunan ko na sumabay sa pagbabago na nangyari. Naka-adjust doon sa mga pagbabago. I think, tingin niyo, Ma'am Tess, itong babaeng ito, maaaring mahal na mahal niya yung tatay niya, nami-miss niya. Meron bang mga pwede siyang, bukod doon sa pagyakap sa mga tao, meron ba siyang mga pwedeng gawin para manalig na kaya niyang mag-adjust? Yeah. Siguro pwede din na mag-connect din siya or sa mother niya, kung buhay pa yung mother niya, sa Oo. mga kapatid. And make the memory of the departed parang mas maging mapanatili yung memory nung namayapa. Ibig sabihin, ano yung paraan natin para ma-preserve yung memory nung namayapa? Pwede yon na parang kumbaga hindi siya nawala. Yes. Somehow, pwede din siya pala na mag-mourn, pwede siyang magluksa sa paraan na babagay sa kanya. Yung iba kasi, alam mo yung mga dating damit ng husband ko, Mm. sinusuot ng ano ko ng mga anak ko. Yeah. Kasi parang kumbaga part of that still lives in Opo. us. Opo. Oo. Tapos kami, meron dito sa bahay, may picture, may bulaklak. Alam mo yun, yung parang tapos Yes. pagising sa umaga, parang hi, Heidi, good morning. Parang alam Mm. mo, parang somehow, alam mo naman na wala, pero you are easing out yourself out of the situation. Kasi Mm. hindi pwedeng abrupt na parang Opo. wala na. So, Opo. slowly doing that. And also, siguro kung mayroong mga gustong gawin yung, yung namayapa, pwedeng ikaw magpatuloy. Tulad ng ginawa Mm. mo. Ay, Alam mo, magandang inspirasyon yan. Yung tatay mm, ko, gusto niya na magkaroon ng yung hydroponics mm, na garden. Namatay siya, hindi na natuloy. Siya namang itinuloy nung kapatid ko na nag-hydroponics siya sa bahay niya. Kaya natutuwa ako na ganun. At isa mm, rin sa mga dream ng tatay ko, yung merong papaya na tinanim yung tatay ko noon eh. At talagang mm, pinabayaan namin lumaki yung papaya na yun. So, kaya lang namatay yung papaya. Siguro hindi maganda yung lupa. Nalungkot ako. Kaya ngayon nagtatanim pa rin ako ng papaya para yeah. maalala ko yung tatay ko. Serving the memory, di ba? Yeah. Oo. Nakaka-inspire siya dahil kasi hindi naman ako mahilig magtanim ng papaya. Pero malaki yung nabago, malaking bagay pala. Pagka meron ka palang papaya sa bahay, parang nakakatuwa at aani ka ng papaya na gustong-gusto din ni wifey yung papaya. Ayun, so nakakatuwa. Tapos may guyabano din doon. Kaya we praise God for that. Maraming bagay na nakaka-inspire mula doon sa mga taong mahal natin sa buhay. Ano po? And, Yes. Hindi kailangang totally kalimutan mm. kasi parte sila ng pagkatao natin Hindi Ay, naman sila totoo po. mawawala. Nasa genes natin sila. Nasa Yes.
brain wirings natin, yung mga mahal natin sa buhay. Yan. So, they will be forever part of who we are. Yes, that is true. Nako, Ma'am Tess, talagang kailangan nating ilapit ang mga tao sa Panginoon tungkol dito. So, i-request ko sa inyo, Ma'am Tess, na ipag-pray po natin yung mga listeners natin tungkol dito. Okay? Sige po, go ahead, Ma'am Tess, and let's do that. Sige. Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay. Tunay po, Panginoon, na habang may buhay, patuloy po kaming nananalig, Panginoon, sa biyayang patuloy, Panginoon, na ibinubuhos mo sa amin. Even, Panginoon, doon sa mga listeners namin na may mga pinagdadaan ng conflict sa kanilang mga pamilya. Panginoon, alam namin na mula dito sa mga conflict na ito, sisibol, Panginoon, yung mga bagay na matututunan namin at mapapalago pa namin ang mga relationship namin sa bawat isa. Nilapit din po namin, Panginoon, yung mga nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa. Nawa, Panginoon, ikaw yung tunay, Panginoon, na patuloy na pumuno sa kakulangan na nararanasan ng mga taong nawala ng mahal sa buhay. Patuloy mong, Panginoon, na palaguin, Panginoon, yung pag-asa na darating ang panahon, magkakasamang muli ang mga pamilya, Panginoon, diyan, Panginoon, sa langit kasama mo. Ganun din po, Panginoon, papasalamat din kami sa mga kalagayan ng aming mga listeners, Panginoon, na patuloy na umaasa sa biyaya at kapangyarihan ng panalangin na nagpapatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. Thank you very much po. I'm very happy na nakasama po namin kayo ngayon, Ma'am Tess, At we're praying for every one of you. Lahat po naman nakikinig ngayon ay aming ini-encourage kayo na patuloy na manalig sa Panginoon. Ang sabi nga po niya sa ating salita sa John chapter 14 verse 27, Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Huwag kayong matatakot. Anumang bagay na nangyayari sa buhay, normal na po ito na plano na alam na disenyo na pag-isipan na ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi ko minsan sa aking mga counselors o counselees, sasabihin ko, yung problema natin ay problemang Earth pa rin. Hindi yan problemang Jupiter. Kaya buti na lang, kung problemang Earth, alam na yan, pwede na yan, kakayanan natin yan. Problemang Earth yan. Hindi yan problemang Mars, hindi yan problemang Saturn, mga ganon. Pero tibayan po ang loob. Sa mga nakikinig po ngayon at mga kaagapay, ini-encourage ko kayo na patuloy na manalig sa Panginoon. Kung kayo po ay nagkakaroon ng agam-agam sa buhay, baka ito yung bagay na kinakailangan nyo. Yung matagal nyo nang hindi nyo pa nagagawa ay yung tanggapin ng Panginoon na tagapagligtas ng ating kaluluwa, ng ating buhay. At bilang Diyos ang siyang may marunong na paggabay sa akin. Kaya ipanalangin ko po kayo sa pamagitan nito. Tanggapin po natin na ang Panginoon ay may kakayahan sa ating buhay. Kaya manalangin po kayo, samahan niyo ako, sabihin niyo to, Panginoon, ako po ay maraming pagkukulang at alam kong hindi sasapat yung sarili ko lang kakayahan sa mga bagay na ito. At ako po ay nananalangin upang sabihin, tanggap ko ang inyong pagbibigay at pagkilos sa aking buhay. Kayo po ang maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay dahil hindi po kakayanin kung ako lang. Sa lahat ng mga pagkakataong ganito, alam ko, Panginoon, mayroong kamay na higit pa sa akin ang kumikilos para sa aking buhay. At nawa, makilala ko rin ang relasyon na mayroon tayo. Kayo, aking ama. Ako, inyong anak. At magpatuloy po ito
sa habang panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Thank you, Ate Tess. Very, very much. Natutuwa po kami na narito kayo. Baka meron kayong last pahabol greetings. Siguro, Happy New Year sa mga taga Calvary Christian Academy. Ayan. Open Door Baptist Church at sa Victory San Jose del Monte and Victory Novaliches. Ayan, thank you very much sa inyo mga kaagapay. At para sa ating mga kaagapay din sa Bukawi Transmitter site, salamat sa mga broadcast assistants natin sa Bukawi, si Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Pati si engineer on duty si Chris Molina at JV Tabwa. Salamat din sa pag-in-charge sa atin sa PA ni Kayla Escalante at kami ay natutuwa sa inyong pagpapatuloy na pagsuporta sa FEBC. Dito sa FEBC Heartline, tuloy kaming magiging blessing sa inyo hanggat na andyan kayo mga kaagapay. At sana mabigyan nyo ng chance na matulungan ang FEBC through your donations. Punta kayo sa ating website sa febc.ph/donate. Kung kayo'y nais mag-bless sa atin, then that will be very helpful. Thank you, Ma'am Tess. You're welcome. Yes, and I'm praising God for your gracing us today dito sa Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. God bless po sa lahat. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.